Si Jesus ang hahatol sa lahat. Ang araw na bubuksan ang mga aklat ng buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, at maligayang pagdating sa part 3 ng ating serye na si Jesus ang hahatol sa lahat. Kung napanood ninyo ang part 1 at part 2, na pag-usapan natin na si Heso Kristo ang itinalagang hukom ng mga buhay at ng mga patay. Napag-aralan din natin na darating ang araw na haharap ang bawat tao sa kanyang trono upang managot sa kanyang buhay. Ngunit sa araw na ito, may isang napakahalagang tanong tayong sasagutin. Ano kaya ang mangyayari kapag tayo ay nasa harapan na mismo ng Panginoong Hesus? Ano kaya ang magiging pakiramdam ng tao kapag wala nang maitatago? Ano kaya ang mangyayari kapag ang lahat ng lihim ay mabunyag? Mga kapatid, sa Apokalipsis, Kapitulo 20:12 ay mababasa natin, "At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga patay, dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat." Pansinin ninyo, sinasabi ng Biblia na may mga aklat na bubuksan. Hindi ito karaniwang aklat. Ito ay sumasagisag sa ganap na kaalaman ng Diyos tungkol sa ating buhay. Maraming tao ang naniniwala na ang kanilang mga lihim ay mananatiling lihim habang buhay. May mga kasalanang walang nakakita, may mga kasinungalingang walang nakadiskubre, may mga panlilinlang na walang nakahuli. Ngunit tandaan natin ito, maaaring hindi nakita ng tao, ngunit nakita ng Diyos. Maaaring hindi narinig ng tao, ngunit narinig ng Diyos. Maaaring nakalimutan na natin, ngunit alam pa rin ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Jesus sa Lucas 12:2, "Walang natatakpan na hindi mahahayag, at walang nalilihim na hindi malalaman." Napakalalim ng katotohanan ito. Sa mundo ngayon, maraming tao ang nag-aalala kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanila. Pinapaganda natin ang ating imahe. Inaayos natin ang ating reputasyon. Gusto nating magmukhang mabuti sa paningin ng iba. Ngunit, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ano ang tingin ng tao sa atin. Ang pinakamahalagang tanong ay ano ang tingin ng Diyos sa atin. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, hindi ang opinyon ng tao ang magliligtas sa atin. Hindi ang papuri ng tao, hindi ang kasikatan, hindi ang pera, kundi ang tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, isipin ninyo ang isang estudyante na hindi naghanda para sa pagsusulit. Buong taon siyang naglaro. Hindi siya nag-aral. Hindi siya nakinig sa guro. Ngunit dumating ang araw ng eksaminasyon. Handa ba siya? Siyempre hindi. Ganyan din ang maraming tao pagdating sa espiritual na buhay.
abalang-abala sa mga bagay ng mundo, abalang-abala sa pera, abalang-abala sa kasiyahan, abalang-abala sa makamundong bagay. Ngunit nakakalimutang ihanda ang kanilang kaluluwa. At isang araw, darating ang pagsusulit ng buhay. Darating ang paghuhukom at ang tanong ay, handa ba tayo? Mga kaibigan, nais kong maging tapat sa inyo. Hindi tayo iniligtas ni Jesus upang mamuhay sa kasalanan. Hindi niya ibinigay ang kanyang buhay sa krus upang baliwalain natin ang kanyang mga utos. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Ang tunay na pananampalataya ay nagbabago ng buhay. Kapag totoong nakilala ng tao si Jesus, nagkakaroon siya ng bagong puso. Unti-unti siyang nagbabago. Unti-unti niyang iniiwan ang kasalanan. Unti-unti niyang minamahal ang mabuti. Hindi siya perpekto, nagkakamali pa rin siya. Ngunit, lumalaban siya upang sumunod sa Diyos. At iyan ang mahalagang tanda ng tunay na pananampalataya. Mga kapatid, may isa pang katotohanan na dapat nating tandaan. Hindi lamang ang masasamang gawa ang tinitignan ng Diyos. Nakikita rin niya ang mabubuting gawa na ginagawa sa lihim. May mga taong tumulong, ngunit walang nakaalam. May mga taong nanalangin para sa iba, ngunit walang nakarinig. May mga taong gumawa ng kabutihan kahit walang kapalit. At alam ninyo ba, nakikita iyon ng Diyos. Hindi niya nakakalimutan ang anumang mabuting ginawa para sa Kanya. Minsan, pakiramdam natin ay walang nakakakita sa ating sakripisyo. Pakiramdam natin ay walang nakaka-appreciate ng ating kabutihan. Ngunit tandaan ninyo, nakikita ng Diyos ang lahat at siya ay makatarungan. Mga kaibigan, darating din ang araw na magkakaroon ng paghihiwalay. Sinabi ni Jesus sa Mateo 25 na paghihiwalayin niya ang mga tao gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Isang grupo ang papasok sa kagalakan ng Panginoon at isang grupo naman ang mahihiwalay sa Kanya. Napakaseryoso ng bagay na ito. Kaya hindi natin dapat gawing biro ang usapin ng kaligtasan. Hindi ito laro. Hindi ito simpleng opinyon lamang. Ito ay usapin ng walang hanggang kapalaran. Mga kapatid, maraming tao ang naghahanda para sa iba't ibang bagay. Naghahanda para sa kasal. Naghahanda para sa negosyo. Naghahanda para sa paglalakbay. Naghahanda para sa retirement. Ngunit kakaunti lamang ang naghahanda para sa kawalang hanggan. At iyon ang pinakamahalaga sapagkat ang buhay dito sa lupa ay maikli lamang. Napakabilis lumipas ng panahon. Kahapon, bata pa tayo. Ngayon ay tumatanda na tayo. At isang araw, matatapos din ang ating paglalakbay sa mundong ito. Kapag dumating ang araw na iyon, ano kaya ang masasabi natin? Masasabi kaya nating ginamit natin ng tama ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos? Masasabi kaya nating minahal natin ang ating kapwa?
Masasabi kaya nating sinunod natin ang Panginoon? Mga kaibigan, kung may kasalanan tayong langang pagsisihan, gawin natin ngayon. Kung may taong kailangan nating patawarin, patawarin natin ngayon. Kung may taong kailangan nating hingan ng tawad, gawin natin ngayon. Huwag na nating ipagpabukas, sapagkat walang sino man ang may garantiya sa bukas. Ngunit, may isa pang napakagandang balita. Ang layunin ng Diyos ay hindi ang ating kapahamakan. Ang layunin niya ay ang ating kaligtasan. Kaya nga isinugo niya si Jesus. Kaya nga namatay si Jesus sa krus. Kaya nga siya muling nabuhay. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng pag-ibig ng Diyos. Hindi niya tayo agad hinatulan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. Binigyan niya tayo ng panahon. Binigyan niya tayo ng biyaya. Kaya habang may panahon pa, samantalahin natin ang pagkakataong iyon. Lumapit tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Sundin natin siya at mamuhay tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, maaaring hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus. Maaaring bukas. Maaaring sa susunod na taon. Maaaring mas matagal pa. Ngunit isang bagay ang tiyak. Babalik siya. At kapag bumalik siya, siya rin ang hahatol. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung kailan siya darating. Ang pinakamahalagang tanong ay handa na ba tayo? Mga kaibigan, habang nagtatapos ang ating part 3, nais kong mag-iwan ng isang paalala. Mamuhay tayo na para bang ngayon na ang ating huling araw. Hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Hindi sa pangamba, kundi sa pag-ibig sa Diyos. At kapag dumating ang araw na tayo ay humarap sa Panginoong Hesus, naway marinig natin ang Kanyang mga salita. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung pinagpala kayo ng mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe. Ito po si Haji Garcia at makita-kita po tayo sa susunod na bahagi ng ating serye. Si Jesus ang hahatol sa lahat, part 4. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Talata ng araw, Apokalipsis 20:12. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga patay, dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat.